Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. PCHS. Bayan, magsiawit na bayan, pinagkalaka na bilang biyayang pangako niya, sunilay. Upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalaka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa itaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubayang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusan dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang haktol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binghimot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sako niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan na iyong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo na nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsalta ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayon diwa ng pananampalataya. Nagsalta rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya, sapagkat nalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya rin bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakaatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo naman dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kahit hindi ako pinanghinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawan lupa, patuloy naman lumalakas ang aking espiritu. Ang bagya at panandalian kapigatiang dinaras ko ngayon ay magbubunga ng kaligayang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat pananandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawan lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasamaan ay natapos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipo ng napakaraming tao. Ano pa't hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan sa isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan
at pangnalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid." Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay gusto ng magandang relasyon. Tama ba po ba? Abay, oo naman. No? Pag sinabing magandang relasyon, no, merong pag-uunawaan, di ba? Merong pagpapaumaninan, yan. May iba yung pagtanggap, no? Merong busilak at malalim na pag-iibigan sa isa't isa at marami pang iba, no? Ang Diyos ay Diyos ng magandang relasyon, no? Gusto niya laging makisalamuha sa mga tao. At ito'y nakita natin saan noong ang salita ay naging tao sa katauhan ni Jesus. At bilang anak ng Diyos, gusto niyang iparamdam sa mga tao ang pag-ibig, pagmamahal, habag, awa at paglaya ng Diyos. Sapagkat si Jesus, inaalagaan niya ang magandang relasyon. Kaya nga sa simula ng ating mabuting balita ay narinig natin, si Jesus ay nangaral sa mga tao. Sa dami ng tao, no, na uhaw at gutom sa salita ng Diyos, nalimutan niya ang kumain. Anong sabi ng mga tao? Nasisiraan na siya ng bait. Yung pananalitang iyon, nasisiraan na siya ng bait, yan ay panira sa magandang relasyon. Bakit? Sapagkat itong taong ito ay nagmamalasakit sa mga taong uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Subalit may mga taong hindi maintindihan ng ginagawa ni Jesus. Kaya nakakapagbanggit sila, no, na siya ay inaalihan ng masamang espiritu. No? At narinig natin sa pangalawa namang bahagi, no, sinabihan din siya ng mga Pariseyo at sinabihan siya ng mga eskriba, no? Siya ay nagpapagaling sa pangalan ni Beelzebul. Siya ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng demonyo. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay nakapagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang mga eskriba, para sa kanila, sila lang ay may say sa ganyan. Sila lang ang makakagawa niyan. No? Subalit, yung asal na iyan ng mga eskriba'y panira sa magandang pakikipagrelasyon ng Diyos. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos na lumaya ang tao saan? Sa pagkaalipin ni Satanas. No? Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, hindi kayang palayasin ni Satanas ang kanyang kapwa Satanas. Bakit? Sapagkat kapag pinalay si Satanas ang kanyang kapwa Satanas, naging mabuti si Satanas at tapos si Satanas. No? Na ipinakikita dito ng panalitang ito ng Panginoong Hesus, kailanman hindi si Satanas magwawagi. Hindi siya makakapagwasak ng magandang relasyon. Bakit? Sapagkat Diyos pa rin ang magtatagumpay para sa magandang pakikipagrelasyon niya sa kanyang mga nilalang.
Yan ang natunghayan natin sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis. Kabilin-bilinan ng Diyos, kainin niyo lahat, maliban sa punong ito, maliban sa bungang iyan. Anong nangyari? Ay di kinain. Abita po, napakagaling ng Diyos Kabilin-bilinan niya. Huwag kayong kakain. Subalit kumain ng tao, biglang dumating ang Diyos. Ay pinapakita dito ng Diyos, teka muna, merong hindi magandang nangyari, kaya pupuntahan ko agad ang aking mga nilalang. Tapos nung tinanong niya, nasaan kayo? Anong sabi ng unang tao? Anong sabi ni Adan? Nagtatago kami. Bakit? Sapagkat kami ay hubad. Sabi ika ng Panginoon, sino may sabing hubad kayo? Tingnan mo. Ang Diyos, wala sa kanyang isipan ang malisya. Subalit si Satanas, nag-anyong ahas para sirain ang magandang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nung tinanong ng Diyos si Adan, kinain mo ba? Aba, anong sagot ni Adan? Yun pong binigay niyong babae, pinakain sa akin. Abay, para ba pinamumukha pa ni Adan? Nakasalanan ng Diyos. Pero kalinaw-linaw na sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin. No? Tapos anong ang ginawaan ng Diyos? Tinanong si babae, kumain ka ba? Anong sagot? Ay tinuro yung ahas, tamo ang ginagawa ng kasalanan. Sinisira ang magandang relasyon sa kanyang kapwa-tao. Bakit? Ang sagot lang naman ay oo o hindi, abay nandamay pa, nagturo pa. No? Ay dahil sa kanya, ay dahil sa kanya. Aba, sino bagang tumanggap? Di bagat ako? Ano nangyari? Nung naituro ang ahas, ay wala nang maituro yung ahas, di siya ang nasumpa. Anong sabi? Ikaw, dahil sa iyong ginawa, yan ay parusa ng Diyos kay Satanas, gagapang ka sa lupa, alabok ang kakainin mo. Tapos, merong isang pangakong magandang binitawan ng Diyos dito Tandaan nyo ang nagkasalay tao, subalit ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang manumbalik ang magiging magandang relasyon niya sa tao. Anong sabi niya sa ahas? Ay aabangan mo siya sa kanyang paa. At sabi niya sa babae, ikaw, babae, aapakan mo ang kanyang ulo. No? Abay, ito yung sinasabi. Itong unang pagbasa ay karaniwang itong binabasa kapag pista ng mahal na birhen. Lalo't kapistahan ng dakilang kalinis-linisang paglilihis sa mahal na birhen. Subalit, meron pa mas malalim na kwento dito na na kahit ang tao ay sumuway sa Diyos, ang Diyos pa rin ay bumitaw ng pangako na gagawin niya na ang pangit na relasyon na ginawa ni Satanas ay sisirain niya sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanyang anak na magkakatawang tao sa sinapupunan ng mahal na ina. Nakita mo dito, napakaganda. Kahit tao ang gumawa ng mapalayo siya sa Diyos, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng paraan para maibalik ang magandang relasyon na iyan sa tao. Kaya nga dito sa ating mabuting balita, yun ang sinabi niya, paano palalayasin ni Satanas ang kanyang kapwa Satanas. In short, Jesus is telling, it is God who will always triumph. Hindi kayang palayasin ni Satanas ang kanyang sarili. Diyos ang gagawa niyan. Kaya nga dito, nagsabi ang Panginoong Jesus, lahat ng panlalait sa Diyos ay mapapatawad maliban sa kasalanan sa Espiritu Santo. Ano yung kasalanan sa Espiritu Santo? Simple lang, na hindi mo tanggapin ang kaligtasan na iniaalay ng Diyos. Nasasabihin ko sa akin sarili, I will be damned forever. Hindi ako maliligtas. Ay talagang hindi ka maliligtas. Iniaalay na nga sa iyo ng Diyos ang kaligtasan, subalit ayaw mong maligtas, ay hindi nakasalanan ng Diyos yan. Hindi ba't yan isang magandang katangian ng magandang relasyon? Iniaabot na ng Diyos ang kanyang pagliligtas, tatanggihan mo pa, wala nang magagawa ang Diyos sa iyo.
Katotohanan lang yung itong kaligtasan. Kung ayaw mong tanggapin ng kaligtasan, ay wala nang magagawa sa iyan. Diyos, sige, talaga yung mapupunta sa impyerno. Subalit ang Diyos, gumagawa pa rin ng paraan, no? Upang nang sa ganun, ang tao ay huwag mahulog. Mahulog kung nasa si Satanas. Sapagkat gusto ng Panginoon, tayo ay magkasama-sama sa piling niya. Saan? Sa langit. At ito pinagsusumikapan ni San Pablo. Ang ganda na sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa kanyang sulat. Sabi ni San Pablo, ako ay nananalig sa mga hindi nakikita. No? Yung sinasabing hindi nakikita, ito yung mga makalangit na bagay. No? Para kay San Pablo, yun ang pagsusumikapan ko. Bakit? Kasi tandaan natin, si Pablo ay dating mang-uusig, no? Ng Kristiyano. Subalit nung siya'y tinawag ng Panginoong Hesus, na bago ang lahat, no? At nung siya'y nagbagong buhay, siya'y nangaral na, napakadami niyang hinarap ng mga pagsubok. Hindi lang pagsubok, pati pang lalait. Di ba ikaw yung kasama namin dati, tapos ay nangangaral ka na? Ininda lahat yan ni San Pablo, alang-alang kay Kristo. Bakit? Sapagkat siya naniniwala na pagkatapos ng buhay sa mundong ito, may Diyos na naghihintay sa akin sa langit. Mayroong Jesucristo na tumawag sa akin at nagligtas sa akin, na sasalubong sa akin pagpasok sa langit. No? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanligtas. Ayaw na ayaw niyang may mapapabaya ang mga minamahal niyang anak. Yun ang sinasabi ni San Pablo. At sa bandang dulo ng ating mabuting balita ay napakinggan natin, ang nanay at ang kapatid at mga alagad ni Jesus ay pumunta sa kanya. Gusto lang siyang makausap. At anong sinasabi? Anong sabi sa kanya? Nariyan po ang kanyang nariyan po ang inyong ina. Nariyan ho inyong mga kapatid. Gusto ho kayong makausap. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ay sinong aking ina at sinong aking mga kapatid? Tinuro niya ang mga tao sa kanyang paligid. Sabi niya, ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Dito ba ay itinatwa ng Panginoong Hesus ang kanyang ina? Hindi. Itinatwa ba ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad? Hindi. Itiniwalag ba ng Panginoong Hesus ang kanyang ina? Lalong hindi. Bakit? Sapagkat kung merong mang tao na sumunod sa kalooban ng Diyos, yan yung kanyang ina. Di ba ga? Paano lalaitin ng Panginoong Hesus ang kanyang ina? Yan ang kauna-unahang sumunod sa kalooban ng Diyos. At pangalawa, tandaan natin, ang Panginoong Hesus alam ang 10 utos ng Diyos. Anong ika-4 na utos? Igalang mo ang iyong ama at ina. Bakit lalapastanganin ng Panginoong Hesus ang kanyang ina? Di siya sumuway sa kanyang utos. No? Pero bakit ganyan na sinabi ng Panginoong Hesus? Sapagkat dito, si Hesus, pinalalawak niya ang kanyang pamilya. Hindi lang basta biological family ang binibigyan diin dito ng Panginoong Hesus. Binibigyan diin dito ng Panginoon ang mas malaking pamilya. Hindi na sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kumbaga dito isang larawan, isang larawan. Hindi lang basta mga Hudyo ang pwedeng maging pabilang sa aking pinaghaharian, kundi yung mga tao na nagsusumikap, sumunod sa kalooban ng Diyos. Sino yun sa mga makabagong panahon? Ako, tayong narinig sa chapel, yung mga nakikinig at sa lahat ng mga taong sumusunod sa yapak ni Kristo. Tayo yun. Sapagkat dito'y napakaganda ng paalaala ng Panginoong Hesus. Kayo'y magiging kapatid ko, kayo'y magiging aking mga magulang, kung kayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino bang pinakamagandang halimbawa niyan? Di ba yung mahal na ina?
Akala kasi ng iba, ito ay panlalait at pagbababa pa sa dignidad ng mahal na inay mali. Mas lalong itinaas ng Panginoong Hesus ang kanyang ina. Bakit? Abay, siya sumunod kaya sa kalooban ng aking ama? O, kakayanin nyo ba yun? Yun iba tinding hamon. Haba? Kakayanin ba natin ang ginawa ng mahal na ina sa pagsunod sa kalooban ng aking ama? Kaya nga dito, pinapakita ni Jesus, ang magandang halimbawa nito ay aking ina at mga kapatid. Bakit? Ay sila'y hindi lang basta aking ina, hindi lang basta aking mga alagad, sila ay sumusunod sa anong gustong kalooban ng Diyos na itinuturo ko sa kanila. Yan ang magandang aral na matututunan natin ngayong 10 linggo sa karaniwang panahon. Ang Diyos ay Diyos ng magandang relasyon. Maraming naiinggit sapagkat ang magandang relasyon ng Diyos ay laging namumunga. Kaya si Satanas ay gagawa ng paraan upang yan ay sirain. Subalit kailanman hindi magtatagumpay si Satanas. Laging ang magtatagumpay ay ang Diyos. At para mas lumalim ang magandang pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao, siya ay nag-aanyaya sa pamamagitan ng pananalita ng ating Panginoong Hesus. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay hari nawa. Gabayan ako at tayo ngayong linggong papasok ng ating mabuting balita ngayong linggong ito. Naway laging tumimo sa puso ko, ang Diyos ay laging may magandang pakikipagrelasyon sa akin at sa lahat ng kanyang nilalang. Na ako'y pinapaalalahanan, tanging ang kapangyarihan ng Diyos ang mananaig, hindi ang kapangyarihan ni Satanas. Kahit ang tao'y nagkamali, gagawa pa rin ng Diyos ng paraan para mapanauli ang nasirang relasyon natin sa Kanya. At tayo'y inaanyayahan. Sa pakikipagrelasyon, pamilya ang turing natin, hindi others. We are a family because God wants us to be loved. God wants us to be what? Nourished. Just like inside of a family. Amen. Tayo magsitayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng manamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga kasapi ng espiritual na pamilya ni Jesus dito sa lupa, idulog natin sa Diyos ang mga kahilingang malapit sa ating puso. Puno ng pananalig sa mahabaging pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa simbahan, ang pamilya ng mga naniniwala, nawa, buong tapang niyang ipayag at tupdin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ang pinunong religyoso, nawa, lagi nilang akayin lahat ang mananampalataya sa pagtupad ng kalooban ng Diyos sa kabila ng lahat ng tukso. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa mga napasunod ng demonyong suwayin ang Diyos, nawa, mapagtanto nila ang kamaliang nagawa, magsisi at magbago. Manalangin tayo.
Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa mga pamilya at komunidad na dumaranas na matinding pagsubok, nawa patuloy silang magtiwala sa Diyos ayon sa turo ni San Pablo. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa sarili nating pamilya, nawa ipagpatuloy natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos tulad ni Jesus at ni Mariang Kabalan-Banalan. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng umiiwas sa gutom at giyera na napipilitang mag-iwang bayan sa kabila ng panganib at karahasan, matagpo nawa sila ng pagtanggap at pagkalinga sa mga bayang magbubukas ng pintuan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Amang nasa langit, salamat at ginawa mo kaming kasapi ng iyong pamilya sa lupa. Mga kapatid ni Jesus na aming tagapagligtas, panatilihin mo kaming tapat sa iyo. Iniuuna ang pagdating ng iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Panginoon, aming alay, itong tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat dalag at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang aming inihahain na iyong marapati at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa namang hen na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan.
sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at iunesto naming obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapurihan at ang kapangyarihan magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Veritas o Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang-taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya.
Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalon At sumainyo rin. magsiyoko ang inyong mga ulo para tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Naway magkaroon kayo ng karunungan at lakas ng loob na tanggihan ang mga panunukso ng demonyo at din ang banal na kalooban ng Diyos. Amen. Naway lagi ninyong alalahanin ang malaking gantimpalang inilaan ng Panginoon para sa mga matyagang gumagawa ng kabutihan. Amen. Naway ipagpatuloy ninyo ang mabuting pagkilos upang maging inspirasyon sa lahat ng mga kasapi ng ating komunidad. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.